nagdala ng pera sa senador, mismo sa loob daw po ng Senado. Kilala na ni Senator Ping Lacson. Wow! Meron pong CCTV nakuhanan sa video na isa raw empleyadong may kaugnayan sa Blue Ribbon Committee, may kaugnayan sa Kongreso, at may kaugnayan sa Senador. Ang tanong, ito ba ang dahilan kung bakit yung mga oposisyon at dating chairman ng Blue Ribbon Committee na si Marcoleta ay kaagad-agad nire-recommenda na maging state witness itong ang mga diskaya para ba pagtakpan yung nakilala at pumasok sa Senado na di umano'y nagdi-deliver ng pera? Wow! Hindi naman kinakailangan mag-state witness ang malaki ang kasalanan, malaki ang pananagutan, lalo na kung hindi pa nagbabalik ng pera na galing sa illegal na gawain tulad ng korupsyon. Sabi kasi ng DOJ, ibalik muna ng mga diskaya ang kanilang kinuhang pera sa gobyerno at aaralin kung sila may kakayanan at dapat maging state witness. Pero matindi po dahil inirekomenda ni Senator Marcoleta sa DOJ na isa lang kaagad. Samantalang may tuturing na isa sa malaking may pananagutan sa korupsyon na ito ay ang Diskaya family. Dahil umami namang nagpasasa siya sa mga kontrata mula pa ng 2016, 6 na taon sa Duterte administration at 3 taon dito sa Marcos administration. Mas lumala lang ay itong 2024 at 2025. Pero yung 2016 hanggang 2022 under Duterte, doon matindi po. Bilyon-bilyon talaga ang nakuha. Kahit ng pandemic na walang opisina ang lahat ng gobyerno at pribadong sektor, nagkamalang mahigit na 20 bilyong piso umano itong Diskaya. Tapos gagawing witness, ay kalokohan talaga. So baka kaya ginagawa nilang witness yan ay para mapagtakpan na hindi na pag-usapan yung Duterte administration. Kung tutuusin, mas maliit pa itong na-discovering anomalya sa nakaraang 3 taon kumpara doon sa 6 na taon. Kasi si Diskaya pa lang ang umamin na nagpasasa sila. Marami silang nakuhang proyekto at pera nung Duterte administration. Ay paano yung ibang kontraktor? Hindi ba? So ganyan pong katindi ang galaw. Ngayon, yun ang aalamin at i-expose, ilalabas ni Senator Ping Lacson na sa record na niya bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. At sabi ni Ping Lacson, kanyang ipapatawag yang lumabas sa CCTV na nag-deliver ng pera sa isang senador. Kung sinong senador ang kanyang pinuntahan sa Senado at sino ang may kaugnayan sa korupsyon, ilalabas yan at dapat ilabas noong taong nakita sa CCTV sa loob ng Senado. Paano ngayon magdidinay ang mga senador na yan kung sino man yan? Malupit. Sabi ko sa inyo, Kongreso at Senado sangkot dito sa katiwaliang ito tapos sila nag-iimbestiga. Buti pa si Ping Lacson talaga hindi kasali yan. Anti-corruption yan from day 1 nung araw pa. So ngayon, siya na yung chairman ng Blue Ribbon Committee kaya talagang walang may tatago. Sabi niya kahit senador pa, kahit kasamahan pa, pag itinuro at merong ebidensya, ilalabas ng kanyang Blue Ribbon Committee. Kaya talagang iiyak dyan yung mga oposisyon ngayon pag sila nadamay dito at nahukay ang mga posibleng may kinalaman doon sa Duterte administration. 6 na taon po yan. Isipin mo, kahit na may pandemic, may racket, kahit may pandemic, may flood control, kalokohan yun. Kalokohan. Ang daming namatay ng pandemic, daming may sakit ng pandemic, sarado ang opisina ng gobyerno at pribadong sektor, tapos yung kontraktor, 2 hanggang 20 hanggang 23 bilyon ang nakuhang pera sa gobyerno. Bakit pinayagan niya? Kala ko ba galit sa korupsyon sila? Puro kayo salita, wala pala sa gawa. Pambihirang buhay talaga ito. Kaya nga, may crisis ang bansa dito sa matinding korupsyon sa ating bayan. Ayan na. Okay? So, abangan natin kung sino ito. Abangan natin kung sino po itong nasa CCTV at hawak na ng bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Sa tingin ko rito, pati sa loob mismo ng Senado, mag-aaway-aaway yan. Dahil yung mga senador na tutukuyin dyan, magdidina yan. Kahit na kompleto ng ebidensya
video, picture, at mga relasyon nila. Magdidinay yung mga yan. Walang aamin sa mga yan. Magmamagaling, maghuhugas kamay. Pero ang problema, si Ping Lacson at ang Senate President, paninindigan naman nila yan kung ano ang ebidensyang makukuha. Ang taong bayan na magpapasya dyan. Saan tayo ngayon maniniwala? Sa mga senador at congressman puro denial, pagkainakusahan, o dun sa mga nag-aakusa at ebidensya, picture, pera, at video, kung paano sila madalas nakikita at may relasyon sa nakaraang mga panahon at taon at kasalukuyan. Mahirap kasing itago yung i-deny yung video at picture kung sila hanggang sa birthday party magkakasama sila. Hanggang sa kung ano-anong gimikan magkakasama sila. Ang kakapal ng mukha talaga ng mga taong ito. May crisis ang bansa dahil maraming makakapal ang mukha sa gobyerno. Elected, appointed, at mga kontraktor. Ang kakapal ng mukha nyo. Kaya may crisis ang bansa. Walang kinalaman ng maraming Pilipino. Walang kinalaman ng majority ng Pilipino, pero pinagnanakawan sila, niloloko pa. Ganyan silang kagarapal. Kaya asahan na natin yung away-away na ito para magpagtakpan nila ang kanilang kasalanan. Huwag natin pansinin yan. Ibabalita ko lang sa inyo. Pero hanapin pa rin natin ang katotohanan. At managot. Sabi ni Ping Lacson, internal cleansing. Parang sa pulis. Gagawa ng paglilinis. Ganun katindi. Internal cleansing sa Blue Ribbon Committee. Nakakadalawang palang hearing si Marcoleta nung siya ang chairman. Ngayon ang galaw ni Ping Lacson, internal cleansing sa Blue Ribbon Committee. Ibig sabihin, merong mali. Merong maling ginawa. May kaduda-duda itong kasalukuyang liderato ng Senado sa ginawa ng nakaraang liderato sa loob ng 2 buwan. Mula July at August nagtrabaho ang grupo ina Marcoleta at saka itong sina Escudero, Estrada at iba pa. Pero nakita ni Ping Lacson, kailangan internal cleansing. Kailangan linisin ang loob ng komite. Wow! Grabe! 2 hearing, may problema na. Ngayon kailangan ng linisin. Something wrong talaga. Ano ang inyong pinaggagawa? Gusto nyong pagtakpan ng mga kaalyado nyo? Gusto nyo ay ibaliwala itong crisis na ito? May crisis na ang ating bansa, pinaglululukupan nyo ang mga Pilipino. Grabe ang kakapal ng mukha talaga ng mga taong ito. Managot kayo sa bayan. Managot kayo sa ating batas. At kayo namang nasa gobyerno, bilis-bilisan nyo ang galaw. Huwag kayong masyadong mabagal. Napapag-iwanan kayo sa maraming denial, maraming mga paikot, maraming panluloko ng mga taong dapat managot sa bayan. Please like and share. Paki-forward po ninyo lahat ng topic at video na aking ginagawa dito sa Mike Abby Opinions at yung kabilang channel natin, MA Pinoy TV.